Ayan, dahil mainit yung mainit na balita ngayon, yung di umano'y sana iniisip nila pasabog yun eh. Yung pasabog ni Amy Marcos na si daw, si PBBM ay matagal ng addict, gumagamit ng droga. Hindi lang pala si PBBM, sabi ni Amy, iti yung asawa, si Lisa Araneta, First Lady, iti yung anak, hmm? Si Sandro Marcos. Kaya medyo mabigat yung mga akusasyon, aligasyon ni Amy na binitiwan niya kagabi. 5 pages yun, ang haba. Oh. So ngayon, maraming nagtatanong, ha? Ano bang planong gawin ng Malacanang, ni PBBM, ni Lisa Araneta? Kasi grabe yung mga paninira sa kanila, kung paninira yun. Ha? Kaya maraming nagtatanong, ano kaya, gaganti kaya si PBBM? Gaganti kaya si Lisa Araneta? Hmm? Sa ngayon, ang medyo nagsalita na si Sandro Marcos. May official na sagot. Ang ni Sandro Marcos, nalulungkot daw siya na sa kanyang tita na ganito na ang nangyari, ganito ang ginawa sa kanila. Pero ang matindi doon, yung last na sinabi ni Sandro Marcos, doon sa huling bahagi, yun sa huli na, naka all caps pa naman. Anong sabi niya? Ang sabi niya, yung ginawa daw na yon ay hindi asal ng isang tunay na kapatid. Kumbaga, matindi Hindi raw yun asal ng isang tunay na kapatid. Kaya medyo tinamaan si Amy Marcos dun eh. Kasi ginamit na term yung yung tunay na kapatid. Pwede namang sabihin mong ang ginawa na yun ay hindi asal ng isang kapatid. Problema, tunay na kapatid yung ginamit eh. Ay ang issue pa naman diyan, iniintriga yan si Amy na hindi siya tunay na anak ng mga ni Ferdinand Edralin Marcos Sr. at saka ni Imelda Marcos. Anak siya ni Imelda, di umano. Yung intriga yan eh. Pero ang ama, si Arsenio Lacson, yung dating mayor ng Manila. Alam niyo pinagbabasihan niya, yung baba eh. Yung baba ni Amy Marcos, mahaba. Ganon din yung yung kay Arsenio Lacson. Anyway, ibang issue yan. Kaya lang, nag-react na dyan si Amy. Sabi ni Amy, binubuhay mo yan, Sandro. Ang issue na yan, gusto mo magpa-DNA test ako. Kayo naman magpa-follicle test kayo. Matindi to. Pero si PBBM wala pang reaksyon. Si Lisa Araneta, may nabasa akong reaksyon, pero parang hindi sa kanya yon. Parang alam nyo ngayon, uso yung paglalabas ng ganun. Pero maganda yung reaksyon na sabi niya, kung totoo yun pero sa tingin ko nga hindi. May poster na kumakalat ang nakalagay, hindi niya na raw papatulan ang kapatid ng kanyang asawa. At saka para na lang daw sa kanilang si mother-in-law niya, si Imelda. Para na lang daw kay hindi niya nagagantihan. At saka ang malinaw daw kasi yung lahat naman ng sinabi doon peke. Parehong peke ng kanyang ritukadong mukha. Yun, may ganon. Kaya sabi ko, ano kaya ito? Totoo kaya ito? Pero sa tingin ko hindi. Kasi hindi magre-react ng ganun si Lisa Araneta eh. Si Lisa Araneta bihirang magsalita eh. Bihirang magsalita. Pero makikita mo na lang na yung mga nangyayari malamang gawa na ni Lisa Araneta. 'Di ba? Ganun din kay Sara eh. Nung si Sara ay kung ano-ano ng mga pinagagawa, pinagsasabi, hindi naman nagsasalita si Lisa Araneta. Pero makikita mo na yung mga nangyayari, malamang gawa ito ni Lisa Araneta. Ganun yung Si PBBM walang comment. Walang comment sa ginawa ng kapatid niya. Actually ngayong araw nandun siya sa Tiwi Albay sa Bicol. Parang pinapakita niya na hindi siya apektado noon, okay lang sa kanya. Trabaho lang. Pero syempre hindi okay sa kanya 'yon. Hindi okay 'yon. Kung sa komentaryo ng spokesperson, tagapagsalita, Palace Press Officer, si Yusek Kiler Castro, tinanong siya, kakasuhan ba si Amy? Kasi defamation yun paninirang puri. Sabi niya, wala pang plano. Wala pa. Pag sinabi mong wala pa, baka may plano. Kaya lang sa ngayon, wala pa. Hindi niya naman sinabi categorically wala. Ang sabi niya, wala pa.
Sa ngayon wala pang plano, hindi pa iniisip 'yan, sa ngayon. Pero sinabi niya rin naman, ang tabayan niya daw ang tingnan lang daw yung ombudsman o baka DOJ kung may gawin, pero sa ngayon daw wala pa, hindi pa pinag-iisipan ng kampo ng Marcos na kasuhan ang kapatid nila. Pero ang isang bagay na malinaw dito, wala na 'to. Kung dati nang hindi maganda ang relasyon ni, PBBM at saka ni Imee, ay ngayon wala na. Wala na 'yan. Sa katunayan, may nabasa ako, post din ni Imee Marcos ito. Post ni Imee Marcos ito. Kasi may kumalat na balita, may kumalat na ang nakalagay, ito, "You are hereby urgently requested to attend an emergency meeting of the LMP Ilocos Norte Chapter." Ang LMP, yung League of Municipalities of the Philippines, Ilocos Norte Chapter. Ibig sabihin, pinapatipon yung mga mayors ng Ilocos Norte. Kailan? Bukas, November 19, 3 p.m. Venue, Bacara Municipal Hall. Your immediate presence and full participation are critically important. We will be addressing highly urgent matters that require the unified and prompt action of all member mayors. So, mukhang na to? Mukhang gagalaw yung mga mayors ng Ilocos Norte laban kay Imee. Ito, meeting, November 19. Actually, galing ito kay Imee, itong post na to, nag-react nga siya, ito, sabi ni Imee Marcos, "Sa aking mga minamahal na Ilocano, ngayon pa lamang ay naunawaan ko na kung may mga gagawin kayo para hindi kayo mapag-initan. Huwag niyo akong alalahanin. Alam natin at ng Ilocos ang buong katotohanan. Ang hiling ko na lamang ay mag-ingat kayo. Pangalagaan niyo ang inyong sarili na sasakupan mula sa palasyo at kay Sandro. Kaya ito ni Manang." Kumbaga nakikita na ni Imee na may galawan na sa Ilocos Norte. Simula na yan, siyempre gaganti nga ang Marcos. Sila PBBM, gaganti yan. Sila Lisa Araneta. Hindi naman nila palalampasin yung ginawa niya na yan ni Imee. Sobra yung ginawa niya eh. Sobra yun. Siyempre may ganti doon. Ito na, nararamdaman na ni Imee. Siyempre, pagdating sa politika ng Ilocos Norte, si Imee Marcos, nakikialam dyan. May mga leader siya dyan. Pero mukhang ipapatawag yung mga leaders ng Ilocos Norte, yung mga mayors, kausapin. Sigurado kung para wag na silang sumunod dito kay Imee Marcos. Kaya nga nagsasabi na si Imee, alam niya na daw na gagawin nito, handa na daw siya. Kaya daw ang sabi niya sa mga mayors, bahala na kayo ng naunawaan ko kung ano man ang gagawin sa inyo. Wag na daw siyang isipin. Anyway, ganyan yan. Hindi lang yan, marami pa yan. Marami pa yan. Sabagay, pinag-isipan naman siguro ni Imee yan. Pinag-isipan niya naman yan. Ang magiging problema dito yung dati nang sira yung relasyon nila ng pamilya. Makikita natin may mga pictures na madalas na pagtitipon yung pamilya, wala si Imee. Ang nandun si Irene lang. Si Irene, yung kapatid ni Bongbong. Si Imee wala. Ngayon lalo na. Lalo na ngayon. Kung dati nakikipagkita pa si PBBM kay Imee kahit yung civil lang, parang plastikan lang. Ngayon hindi na yan. Sigurado mainit na ito. Anyway, bahala si Imee dyan. Akala siguro kasi ni Imee, magtatagumpay yung kanyang yung kanilang plano na patalsikin na si PBBM, iluklok si Sara. Akala nila magtatagumpay yung 3 days na yon, wala eh. Akala niya kapag yung pagsalita niya na yon, in-expose niya, yung grabe yung mga expose niya tungkol kay PBBM. Pero wala eh, hindi umubra. Wala. Paso yung pasabog ni Imee. Ngayon, ang hintayin niya ngayon, ang ganti nila PBBM at Lisa. Siyempre hindi naman i-announce yan. Siyempre hindi naman sasabihin yan. Pero mararamdaman niya yan. Mararamdaman yan. Matindi yan sigurado. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog.
isisigaw. Bunyog.